mega love shoutout. Good afternoon, mga kakabsat. Mega love shoutout. Naririnig ba si Maestro? Diyos ko po, Rudy. Itinodo na ang pag-fake news ng mga garapata. Diyos ko, Lord, no? Ito mga kabsat. Sinungaling at fake news daw. Si PBBM, sabi ni Pugante Roque. Diyos ko, Lord, Rudy. Naku po, mga kakabsat. Yung Pugante na fake news peddler, mga kabsat, sinabihan si Pangulong Bongbong Marcos na fake news. Bakit? What tragis. Pakita natin to, wag na natin patagalin. Ito ang sinabi ni Pugante Roque, mga kabsat, no? Actually, kahapon niya pa ata sinabi to 14 hours ago, kaninang madaling araw. Oo, kasi pag 12 hours, parang alas 2 ng madaling araw or alauna ng madaling araw kanina. Babsat, no? But anyway, ito, pakinggan ko natin namin, no? Fake news alert! Zaldico has not been arrested. No Filipino was apprehended in Prague. Bakit presidente pa ang nagkakalat? Wala! Nagkakalat daw si Pangulong Bongbong Marcos. Alak ng kamote. Meron pang isa, mamsat. May nakita pa akong isa. Ito. Charan! Ito, meron pang isa. Ito. Sinabi ni Love Random Vlog, isang DDS. Breaking news! Fake news si Marcos Jr. Hindi totoo na nahuli ng Marcos Bangag Jr. admin si Zaldico. Boljak! Sabi ni Boljak. Sinabi daw ni Marlica. Basahin ng gusto, ha. Breaking news! Fake news si Marcos Jr. Hindi totoong nahuli ng Marcos, ha? Nahuli ng Marcos Bangag Jr. admin si Zaldico. Ay tanga. Ay tanga. Kahit kailan tanga kayong mga bobo kayong mga garapata. Bakit sinabi ba na nahuli ng Marcos administration? Meron bang naiulat na gano'n? Sinabi ba ni Pangulong Bongbong Marcos na nahuli ng Marcos administration? Ay tanga! Ay bobo! Tragis na mga bobong garapata to, Diyos ko Lord Rudy. Ipagpatawad niyo mga kabsat, Diyos ko Lord, dahil sa mga kabobohan ng mga garapatang to, hindi nila alam sinasabi nila. Lalo na itong si Boljak, nanguli daw ng Marcos Bangag Jr. admin si Zaldico. Wala namang ganong naiulat. Ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, kung dadalawin natin, Bongbong Marcos, may sinabi ba siyang ganyan? Bongbong Marcos, may sinabi ka ba? Teka lang, patalastas muna. May sinabi ba si Pangulong Bongbong nahuli ni... ito, tingnan natin yung update kay Pangulo, ha. Basahin natin, ha. Ang tatanga talaga ng mga garapata, no? Gagawa na nga lang ng fake news pa. Tragis, mga bobo talaga itong mga garapatang to. Wait lang. Ito, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kakabsat. Shoutout, Annalyn Andok. Ito, absat, no? Nahuli na si Zaldico. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in custody of Czech authorities. Nasaan dyan, Boljak, Marlica, at saka sa mga bobong garapata, asan dyan ang nagsinasabi na nahuli ng Marcos administration sa Zaldico? May nakalagay ba na nahuli, it was arrested by the Philippine government or blah blah blah? May sinabi bang ganyan? Tragis, ang bobobo nyo talaga mga garapata. But anyway, Lino, we are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and arranged to his return to the Philippines at the soonest possible time. We will keep the public informed as development unfold. Meron pa ito, may update pa yan. Ito, hapon, our coordination with the Czech authorities continues. Tuloy-tuloy. The latest information confirms that Zaldico was stopped at the German border after entering the Czech Republic. He was denied entry and returned to Czech authorities where he remains in custody. Tapos sasabihin ng mga garapata, parang si
itong si hindi ko tuloy, itong si si Boljak, itong si Marlica, tsaka si Harry Roque. Hindi totoong nahuli ng Marcos. Hindi talaga totoo. Kasi wala namang ganyang statement. Hindi sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na nahuli ng Philippine government o ng Marcos administration si Zaldico. Tanga! Ay nako, walang matinong trabaho ito kundi pagtakpan ng mga basura hindi dahil sa at bayaran ang mga trolls na kakampi nila. Lubog na tayo sa utang pero ginamit lang sa walang kwentang nakawan. Sabi nga nila, expert ito sa pambubudol kapag hindi bubura ang drama ni Madriaga, gagawa na naman sila ng kwento para walang ebidensya. Booking na naman kayo, na naman siya ni Boljaka. Nako, binuking daw sila ni Boljak ni Hitad. Tanga! Connection sa abroad, hanggang kailan magiging ganito? Ito, si Boljak yan, yan, si Marlica yan, yan, logo ni Marlica yan. Breaking news, fake news si Marcos Jr., hindi totoong nahuli ni Marcos Bangag Jr. admin si Zaldico. Pinagkakalat nila. Pinagkakalat ni Hitad. Putragis. May naniniwala pa dito. Alak ng kabote. Yan ang problema sa inyo eh. Diba? Hindi naman nahuli ng Philippine government or Marcos administration si Zaldico. Diba? Nahuli siya doon mismo sa border. Tanga-tanga talaga ng mga garapata. Pati comprehension nyo, bobo kayo eh. Yan ang problema sa inyo, ganyan kayo kabobo. Anak kayo ng kamote. O siya, pakinggan na nga natin itong si Kan. Pakinggan natin itong si Bangag Harry Roque. YouTube. Kasi nakakuan tayo dito eh. Harry Roque. Ito na. Naku po, problemado itong si Harry Roque. Mabsat, sigurado. Ito. Ilang minutes to? 7 minutes ako. Sige, tingnan natin. Kabobohan nitong si Harry Roque. Okay. Wait lang. Fake news daw ah. Wait. There's more. Teka, lakas ng background music natin. Yan, bawasan natin. Shoutout sa mga kasama nating bago dito. Siyempre, nandyan si Annalyn Ando at saka sa iba. Shoutout sa inyo mga kapsat. Okay. Oops. Nakampante po. Ito. Si Zaldico dyan po sa Czech Republic. Well, kailangan naman po ngayon pag-usapan natin ano bang katotohanan at ano bang mga fake news. Una siguro sa katotohanan ay si Zaldico ang kaisa-isahang testigo na nagsasabi na ang korupsyon ay nagmumula mismo sa presidente. Tapos? Yan ay sinabi niya dahil nung siya ay chairperson ng Committee on Appropriations sa Kamara de Representante, nagpasok ng 100 billion na insertion si presidente. Hindi lang po yan, no? Sinabi rin niya na siya mismo nag-deliver ng 25% ng 100 billion or 25 billion kay presidente mismo. At ang mga pwedeng mag-corroborate dyan ay yung mga text messages ngayon na linabas at unang isinapubliko ni Congressman Leandro Leviste, no? So, hindi natin masasabi na kwentong kutsero na parang kay Madriaga yan kasi merong mga corroboration. Ang inaantay lang natin ay yung katapatan sa bayan at katapangan nung maglolo na Bersamin na sabihin nga ang totoo nang malaman natin kung totoo nga ba at mako-corroborate ang sinabi ni Zaldico. Pero sinabi rin ng mga 18 Marines na sila mga pinag-utusan ni Zaldico para mag-deliver ng sangkatutak na pera. At alam naman nila kung saan nila dineliver at kung kanino dineliver ang mga salaping ito. So, pwede rin yan ma-corroborate. Pero ngayon po, ang balita ay naaresto na ba si Zaldico? Well, ano na naman ang facts at ano na naman ang fake news? Ang facts ay siya ay nasa Europa. Okay. Ang fact ay meron siyang Philippine passport. Ang fact ay ang Sandigan Bayan ay nagkansela ng kanyang passport. Ngayon, ano ngayon ang sinasabi ng Malacanang? At walang iba pa kundi ang presidente nagsalita. Ang sinasabi niya, unang-una, napahuli daw nila si Zaldico. Well, katotohanan ba ho yan? Narinig niyo yun? Napahuli daw nila. Sino? Philippine government? Napahuli ng Philippine government? Ganun ba ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Apogante? Ikaw yatang bangag na bangag eh. Putragis. Isa pa, tino nyo.
Ngayon, ano ngayon ang sinasabi ng Malacanang? At walang iba pa kundi ang presidente nagsalita. Ano sinasabi daw ng Pangulo na Pangulong Bongbong Marcos na siya mismo ang nagsabi? Siya ang nagsalita. Ang sinasabi niya, Ang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos? una, napahuli daw nila si Zaldico. Napahuli daw nila si Zaldico. Sinabi daw ni Pangulong Bongbong. Kailan niya sinabi yun? Talaga kayo, gaslighting kayo, no? Pinagloloko nyo yung mga followers, yung mga bobo. Kayong mga garapatan. Naniniwala kayo dito? Dito? Sa puganting to? May sinabi ba si Pangulo na pinahuli ni Pangulong Bongbong Marcos? Si Zaldico? Katangahan talaga nito, Bagtit. Shout out, Kamsat Bagtit. Nandiyan pala siya. Shout out. Anak na kamoting pugante. Sinabi daw ni Pangulong Bongbong Marcos na napahuli na daw itong si Zaldico. Kailan niya sinabi? Anak ng kamoting pugante to. Diyos ko po, Rudy! Nakapaw! Isa ba? Ikaw ang fake news, wobo. Sila ng kanyang passport. Oh. Ngayon, ano ngayon ang sinasabi ng Malacanang? At walang iba pa kundi ang presidente nagsalita. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos daw. Ang sinasabi niya, una, napahuli daw nila si Zaldico. Napahuli daw nila. Ibig sabihin, sinasabi niya, napahuli ni Pangulong Bongbong Marcos. Tanga. Tragis. Galingan nyo naman yung fake news nyo. Anak kayo ng kamote. Ay, mga garapata. Ito yung pina-follow nyo. Itong puganting to. Anak ng kamote. Basta makapag-fake news lang ang bakla na yan. Kaya nga, Analinando. Wala nang kadala-dala itong puganting to. Diyos ko, Lord Rudy. Nako po. Santa Maria, my goodness. Tuloy. Katotohanan ba ko yan o hindi? Well, ngayon, nagbigay linaw na itong si Interior Secretary John Vic Remulla, hindi po Philippine government ang nagpa-aresto. Di umano, si Zaldico ay pumasok ng walang dokumento ng Czech Republic galing ng Germany. Ibig sabihin, ang fact na alam natin ay yung Sandigan Bayan ay pinakasila kanyang passport. So mukhang siya ay nagtangka na pumasok ng Czech Republic ng pinakitang passport, ang na-check, yan ay revoked na. So talagang dahilan yan para siya ay ma-detain ng immigration authorities. At kung ma-detain daw! Wala na. Kita nyo? Gagawa na lang ng fake news itong mga puganting to. Si Marlica, tsaka si Pugante Roque. Sablay pa. Unang-una, never sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na napahuli ni Bongbong Marcos or ang Marcos administration o ang Pilipinas si Zaldico. Walang ganong statement si Pangulong Bongbong Marcos. Ang malinaw, arestado itong si Zaldico at nakakulong dyan sa Czech Republic. Kaya relax lang. Malapit ka nang sumunod, Pugante, ha? Ikaw na susunod. Okay? Ikaw na susunod, Kumag. Siya, wag na natin paroodin to, anak ng kamote. Actually, merong explanation dito si Kwan eh. Sino ba? Sino ba mas madali? Sige, si Badcaster na lang. Badcaster. Puntaan natin si Badcaster. Ito. Hindi ko pa napapanood. Pero sige, alam ko. Ito. Zaldico arrest. Fake news. Harry Roque. Takot siya ang susunod na ma-aresto. Sige, tingnan Help natin start your lifestyle change. Cook Hindi with ko pa Ford napanood to. Fiesta Canola Oil. I'm oil good. Sabay-sabay natin panoodin si Badcaster. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe, Mabsat.